Crime of passion. Dalawang salitang madalas nating marinig sa mga kasong ang ugat ay matinding emosyon. Isang paghangang naging pagtingin, isang pagtinging na uwi sa selos, at selos na nagtapos sa trahedya. Sa episode na ito ng K5 Crime Stories, ating balikan ang malagim na sinapit ng 50 anyos na si Adelfa Ibanez de la Barrio sa Barangay Palacan 2, Nara, Palawan, gabi ng June 16, 2026. Ang tahimik na pamayanan ay nabalot ng takot at pagdadalamhati ng ang isang matagal ng pagkakaibigan ay nagtapos sa karumal-dumal na krimen. Paano nga ba kung ang taong matagal mong pinagkatiwalaan, ang taong itinuturing mong kaibigan, ang siya rin palang magwawakas ng iyong buhay? Ayon sa mga kaanak ng biktimang si Adelfa, matagal nang may pagtingin dito ang 57 anyos na si Noe Pestaño at itinuturing na isa sa mga malapit na kaibigan ng biktima. Ngunit sa isang iglap, nagbago ang lahat ng iyon. Batay sa kanilang salaysay, pinaniniwala ang nagsimula ang krimen ng dahil sa matinding selos. Matagal na raw kasing may pagtingin ng sospek sa kanilang kaanak. Ngunit hindi naman ito matumbasan ang damdamin ni Noe dahil sentro na lamang ng kanyang atensyon ay ang kanyang mga anak at hindi na naghahanap para makakasama sa buhay. Magkaibigan talaga sila yan, sir. Matagal ng panahon yan. Mga ilang years na rin ang nakalipas. Wala po silang sabi na may relasyon talaga na katulad niyan, living partner. Magkaibigan lang po talaga yan kasi ang sabi ng hipag ko, sabi niya, wala daw talaga silang relasyon na mag-boyfriend, kundi magkaibigan lang daw talaga yan. Sa hipag ko po, hindi talaga siya papayag na magkaroon sila ng relasyon. Ngunit nag-ugat ang lahat nang makita raw ng sospek na si Noe ang pagiging malapit ni Adelfa sa isa pa nilang kaibigan. Isang taong may intensyon lamang anilang tumulong at magpahiram sana ng pera upang makapagpatayo si Adelfa ng isang kubo. Isang tagpong maaaring ordinaryo para sa iba. Ngunit naging mitsera pala ng matinding palibugho. Sa noon ay nagmamasid lamang na sospek. At dito na nagsimula ang trahedyang babago sa kwento ng matagal ng pagkakaibigan ng dalawa. Isang saksak sa dibdib ang tumapos sa buhay ni Adelfa. Sa kabila ng matinding sugat, nagawa pa nitong tumakbo patungo sa likurang bahagi ng kanyang bahay upang humingi ng saklolo sa mga kaanak. Ngunit kalaunan ay hindi na nito kinaya. Humandusay si Adelfa sa makitid na bahaging ito sa labas ng kanilang tahanan. Agad siyang isinugod sa ospital, ngunit idiniklara ring death on arrival. Samantala, matapos ang insidente ay agad namang umanong tumakas si Noe. Hindi naman nagtagal ang kanyang kalayaan dahil mabilis siyang nahuli ng mga barangay tanod sa lugar. Dito na siya positibong itinuro ng mga kaanak ng biktima bilang siyang sospek sa krimen. Hanggang ngayon, hindi pa rin raw matanggap ng pamilya ni Adelfa kung paano nagawang saktan ng isang taong matagal lang nakasama at pinagkatiwalaan ang kanilang mahal sa buhay. Sa kabila ng pagiging malapit ng suspect sa kanilang pamilya, desidido baga ito na ituloy ang kaso upang mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Adelfa. Kaso talaga namin yan, sir. Kasi iniisip din namin yung security namin, sir. Kung palayain din man yan, hindi na rin kami kumpiyansa sa araw-araw, sir. Yung buong araw din namin, sir, lagi rin namin iniisip kung safety pa ba kami o ano. Kaya ang gawin namin talaga, sir, ikaso talaga namin yan. Kasi buhay din ang nawala sa hipag ko. Yun na lang yung kung ano namin, sir, maitutulong namin doon sa hipag na namatay na. Sa kasalukuyan, na-inquest na si Noe at nagpapatuloy ang gulong ng kaso. Isang buhay ang nawala, isang pamilya ang nagdadalamhati, at isang matagal na pagkakaibigan ang tuluyang winasak ng isang gabing nag-ugat lamang sa matinding panibugho. Para sa mga naulila ni Adelfa, iisa na lamang ang kanilang hinihiling:
ang makamit ang hustisyang hindi man makapagbalik ng kanilang mahal sa buhay, ay maaari namang magbigay ng kaparatagan sa sugat na iniwan ng nangyaring krimen. Ito si K5 Ray Almudal para sa K5 Crime Stories.